Kidlat News Updates. Mga balita ngayon. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan nakabalik na ng bansa. Sospek sa pamamaril sa tindera habang naka-Facebook Live, arestado. Panukalang i-reset ang BARM election sa March 30, 2026, inihain sa Senado. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Bumalik sa Pilipinas noong linggo ng umaga si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan ayon sa Bureau of Immigration o BI. Sa pahayag ng BI, dumating si Bonoan sa Ninoy Aquino International Airport sakay ng China Airlines Flight CI-0701 mula Taipei, Taiwan. Ayon pa sa ahensya, mag-isa lamang siyang bumiyahe at walang kasamang travel companion. Noong nakarang taon nang tumulak ito pa Amerika kasama ang kanyang asawa para sa isang medical procedure. Nauna nang isinailalim si Bonoan sa lookout bulletin ng BI kasunod ng utos ng Department of Justice upang bantayan ang kanyang mga paglalakbay kaugnay ng patuloy na investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control at tinaguriang ghost projects. Arestado ng Taytay Municipal Police Station noong Sabado ang itinuturong gunman na bumaril sa isang tindera habang naka-Facebook Live sa Taytay, Rizal noong Enero 16. Nakuhanan sa video ang suspect na nalapitan ng biktima mula sa likuran at binaril ito sa ulo bago tumakas sakay ng motorsiklo. Isinugod sa ospital ang biktima at nasa stable na kondisyon matapos magtama ng gasgas na tama ng bala sa bato. Sa isinagawang hot pursuit operation, agad na naaresto ang 31 anyos na suspect na umano'y dating karelasyon ng may-ari ng tindahan kung saan nagtatrabaho ang biktima. Pinaniniwala ang selos ang motibo sa krimen. Itinanggi ng suspect ang parata. Siya ay kasalukuyang nakakulong at nahaharap sa kasong frustrated murder. Naghain si Senator Juan Miguel Zubiri ng panukalang batas na naglalayong i-reset sa March 30, 2026 ang 2025 parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BOR habang nananatiling hindi tiyak ang schedule ng halalan sa rehiyon. Sa Senate Bill No. 1587, iminungkahi ni Zubiri ang pag-amyenda sa Bangsamoro Organic Law upang itakda ang termino ng mga mahahalal na opisyal simula tanghali ng Abril 30 matapos ang eleksyon at isabay ang mga susunod na halalan ng BARM sa 2028 national elections at tuwing ikatlong taon pagkatapos nito. Ayon sa Senador, mahigit 6 na taon na ang BARM ngunit hindi pa rin nakakapili ang mga Bangsamoro ng sarili nilang mga leader. Inatasan din ng panukala ang Commission on Elections sa pamamagitan ng Bangsamoro Electoral Office na magpatupad ng mga alituntunin para sa halala kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na nagtanggal sa sulu sa BARM at nagpawalang bisa sa 2025 Redistricting Law. Mananatili naman ang Bangsamoro Transition Authority bilang interim government hanggang sa mahalal at makaupo ang mga bagong opisyal. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.